Pinangangambahan ngayon ang pagsipa ng inflation rate sa bansa kasunod ng naitalang all-time record low na palitan ng piso kontra dolyar na bumagsak sa 59 pesos and 13 centavos. Bunsod umano ng isyu ng korupsyon sa bansa. Posible naman daw sana magpatupad ng price freeze, ngunit magiging hamon ito sa dami ng produkto na kailangang i-monitor lalo ngayong magtatapos na ang taon. Ang balitang yan sa pagtutok ni Jackie Resho. Pinangangambahan ngayon ang posibleng paghina ng ekonomiya at pagtaas ng inflation ng bansa ngayong bumagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Professor Emmanuel Leyco na isang economist at dating presidente ng pamantasang lungsod ng Maynila na apektado nito ang presyo sa merkado lalo na sa presyo ng petrolyo dahil nag-aangkat tayo ng mga ito. Lalong-lalo na po kung ito ay karoon na ng epekto doon sa presyo ng gasolina na inaangkat natin gamit ay dolyar. Kung mas mababa ang piso kontra dolyar, aasahan din natin na tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasama na po ang gasolina. Bagamat makatutulong talaga ang price freeze para sa mga mamimili, mahirap na lubos itong mapatupad. Sabi ni Leyco, mahihirapan una na ang Department of Trade and Industry o DTI kapag ipinatupad ang panukalang price freeze hanggang sa matapos ang taon dahil libo-libong produkto at mga pamilihan ang kailangan nilang bantayan kaya tila hindi rin ito magiging epektibo. Napakahirap pong isakatuparan ang utos ng Pangulo na huwag magtaas ng presyo kung ang merkado mismo ang nagsasabi na kailangan makabawi yung mga nagbebenta na ang kanilang kinuha ay mas mataas na presyo para dalhin sa mga merkado. So babawi naman yung mga supplier, yung mga pong nagbebenta ng mga produkto dahil nakuha nila yung mga produkto sa mas mataas na presyo dahil po sa paggalaw ng piso kontra dolyar. Dagdag naman ni Leyco, kailangan namang maipakita ng gobyerno na may pinatutunguhan ng mga investigasyon at may mapanagot tungkol sa katawilian at korupsyon sa bansa para maibalik din ang tiwala ng mga investors. Kailangan marinig nila ano ba ang nangyayari dyan sa investigasyon. Kailangan makakita ng mga konkretong resulta ang mga investigasyon at hindi naman po pwede na ilang buwan pa bago natin malaman kung ano ang direksyon ng investigasyon na ito. Kaya po mahalaga na yung live streaming ay maisakatuparan na. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.